Alright, good morning mga Hagala. So shout out ng mga taga Davao. So itong video na to para to sa mga taga Davao talaga no, na mga nanonood. Or hindi lang mga taga Davao, taga Pilipinas. Taga Pinas no. I don't know, sa abroad na rin pwede din siguro no. Ay, hindi ko naman kasi alam din kung ang abroad ba, ibang bansa at saka Pilipinas ay magkapareho ba sa estilo ng daan, kalsada o estilo nung pagmamaniho ng mga driver or yung disiplina. Okay, so speaking of discipline, so dito kasi sa Davao kanina meron kasing nangyaring aksidente like alas 4 ng hapon. Malungkot man siya no. So, sa totoo lang ito linawin ko lang. Pag meron lang i-share sa inyo. Alam niyo ba mga Hagala na mga nanonood sa akin ng mga sir, mga Kagala no, mga Davaoenyo, Pilipino lahat. Hindi ko talaga trip yung gagawa ko ng content sa mga kumbaga yung mga misfortune ng ibang tao ay iko-content ko siya, pero ito kasi siya ay no, kumbaga mapagpupulutan kasi ng aral, tapos parang awareness kumbaga ba no, so leksyon siya kahit paano na nakalungkot no, ba't ganun kasi sa mundo, lalo na sa Pilipinas na kung kailan talaga kumbaga tsaka pa talaga tayo magigising, tsaka pa tayo matututo kapag may nangyari ng masama. Worst is yun, kumbaga at the expense of life of innocent people. Alam niyo yun, kailangan pa mangyari yun bago matuto, bago kikilos o bago higpitan ba no, nakakalungkot. Gano'n naman siguro talaga, pero ewan ko ba bakit yung senses ng senses natin dito sa mundo no? Hindi lang sa Davao, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa buong bansa, kundi sa buong mundo. Ba't ganun yung senses natin madalas no, na mga instances ba no, bakit yung ganun yung senses natin na tsaka na tayo maglalagay ng bakod, for example ito, bakit tayo maglalagay ng bakod tsaka na kapag kami nasagasaan na, di ba, na patabi-tabi na ng kung saan, di ba, bakit tayo tsaka na gagawa ng bakod sa bahay kapag nanakawan na tayo ng ibang tao, yung mga ganun, di ba? So kumbaga yung mga precautionary measures, yung mga ganun, tsaka na natin ginagawa kapag may mga hindi magandang nangyayari na alam niyo yun, kumbaga parang hindi siya wise no, hindi siya talaga wise, like iwan ko, I don't know, hindi naman siguro stupidity or kabobohan or iwan ko ba no. So sana maging wise ba, di ba, tatlo lang ang tao sa mundo, di ba, yung wise, clever and stupid. So yung wise, yun yung talagang umiiwas ba sa trouble, umiiwas sa mga problema. Tapos yung clever is yun yung mga taong mahilig pumasok sa problema pero magaling din naman lumusot. Alam niyo yun, clever. So yung stupid talaga, yung wala lang, basta yun yung mga tao na bahala na, di ba? Kumbaga laging nabibiktima, laging nasasakot sa gulo, nagiging kawawa at biktima. So parang alam niyo yun. So, balik tayo sa kalsada na issue, balik tayo sa disiplina ng mga driver. Nakalungkot lang, di ba, na Davao City na to, di ba, alam niyo ba, babalikan na natin yung aking mga content, di ba? Like, nagsisimula ako mag-vlog 2000, I made this channel way back 2021, November. I think, November yata yun, or December. Tapos ngayon, so, 21, 22, 23, so magto 2 years pa lang ngayon, November no, so malapit na yung 2 years sa birthday ng ating channel. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Padami ng padami ko, hindi man ganun kadami kabilis yung pagdami ng subscribers, yung mga nag-click ng follow or subscribe, pero talagang nadadagdagan no. Tapos yun, sa buong taon mahigit ko na pagbablog dito sa Davao o kahit saan mang lugar, pero particular sa Davao kasi main course ko naman talaga is Davao kasi dito ako talaga pinakauna na nag-boom sa Davao. Dito ako pinakauna na nag-trending no, like ibig sabihin parang dahil sa Davao content no, so na-monetize yung channel na hindi inaasahan na wala naman sa plano sana to. content lang So ngayon, lagi ko talagang binabanggit sa inyo ulit no, binibida ko lagi yung ating polisiya sa Davao na speed limit na 20 to 30 km per hour. Lagi kong binibida yung tawag na ito, lagi kong binibida yung disiplina ng mga tao. Well-disciplined people is taga Davao, alam niyo yun, di ba? Well-disciplined talaga ng mga citizens is Davaoenyo, di ba? Parang kung meron mga paparangalan sa buong Pilipinas, always goes to Davao yung magandang disiplina. So, lalo sa mga driver, mababait na driver, which totoo rin naman, mababait naman talaga driver sa Davao.
Mababait naman talaga disiplinado ang mga taga Davao, di ba? So, kaso nga lang, ito ngayon, nakakalungkot, no? Despite sa aking mga pagpapabida dito sa Davao na napaka-safe sa Davao kasi walang mga crime rates, may mga crime rates pero isolated yung mga ganun, hindi talaga siya ganun kataas. Pero may mga nangyayari pa ring mga, may crime rates pero isolated, di ba? O di kaya kung hindi man siya isolated like yung mga notorious man siya like mga sunod-sunod pero agad-agad din mahihinto, no? So ngayon, ito na, so balik sa kalsada tayo. Safest, di ba? Safest road sana ang Davao kasi ang speed limit na itinalaga ng ating city government dito na 30 kph, 20 to 30 kph along downtown sa urban sa population area. Ang purpose para safe ang lahat, no? Safe ang mga driver, hindi makasagasa, walang magbabanggaan, walang magkakaroon ng road rage, di ba? Kasi walang mag-uunahan, walang mapapatakbo ng malakas, at walang masasagasaan, walang madidisgrasya. Pero how come, di ba? Ngayon, ito, kanina, hapon, nalaman ko. Dito banda sa may Toril, banda sa may Puan, bandang mga diversion road, medyo hindi ko sinabing acceptable ang mga disgrasya dyan, ha? Yung mga, hindi ko sinabi na justifiable dahil 60 kph, hindi ko sinabi na acceptable, no? Pero still, kung iisipin mo siya, talagang dahil nga sa lakas din naman talaga kasi ng takbo dyan, bilis, 60 kph. So, enough na yun para magkaroon ng accident. Actually, sa coastal road natin dyan, yung sa may 7 point something kilometer sa coastal road, merong nagaganap dyan na, mga accident. Parang nahihabol. Nakita ko sa ngayon habang nag-scroll ako ng mga accident issue sa Facebook. So, meron nga pala, may mga nahihabol ng mga sasakyan. So, hindi ko na masyadong tiningnan ang details kasi dito nga ako sa yung bata na nasagasaan yung kanina alas 4 kagahapon, alas 4 ng hapon. So nakakalungkot, sa totoo lang, I feel very sad. I feel sad, grabe, no? So condolence sa pamilya na namatayan ng bata, grabe. Sana kaya niyan, basta kaya niyo yan, laban lang, ganun talagang buhay, grabe. 9 years old, no? So grade 4, okay, ito na yung topic content natin. So yun na, 4 years old, mga gala, nasagasaan. Oh, sa bagal ng nito, ha, 30 kph, di ba? Sa bagal ng takbo pero nakasagasa, may nasasagasaan pa rin bata. Alam niyo yung bata na yun na 9 years old, ay assume ba na masyado siyang confident sa Davao. Lalot na sa pedestrian siya, masyado siyang confident na tumawid, lalot na sa pedestrian, ha? Unang-una na sa pedestrian. Super strict talaga dito si Basti Duterte. Talagang meron talaga siyang tawag nito, panawagan, no? Meron talaga siyang pakiusap at panawagan talaga sa mga driver na lahat ng mga driver, no, kahit sino mga anong uri ng masasakyan na mapa-private vehicle, taxi, motor, pedicab, walang payong sana dapat, no, pero I don't know bakit may payong paggabi, pero sige lang, I don't know. So mga jeep, mga basta lahat ng mga uri ng sasakyan basta tumatakbo sa kalsada, pinapakiusapan talaga yan ni Mayor Basti dito na kung maaari kapag pedestrian minor, give way talaga sa mga tao, gawing safe space, gawing ligtas na lugar ang pedestrian para sa mga pedestrian lanes para sa mga pedestrian. Alam niyo yon. So how come na may nadisgrasya pa rin na bata like 9 years old, di ba? Nakakalungkot yun. Ang sakit nun para sa sa mga magulang, di ba? Komportable ka. Kaya ako, di ba, napapansin niyo, pansin niyo ba, di ba, lagi ako nga nagpapaalala sa inyo na wag pa rin pakumpiyansa. Kahit nasa Davao ka, yes, safe ang Davao, walang duda yan, walang diskusyon diyan. Pero kita niyo na ngayon, no, ito na yung sinasabi ko sa inyo na wag talaga pa kumpiyansa na porkit safe dito ang Davao, the safest city of the Philippines. Pero still, di ba? Kahit pa sa napakaganda ng mga polisiya dito na talagang mapapakinabangan talaga ng nakararami, but still, di ba? Tingnan mo na disgrasya. So, meron tayong video, alam niyo yan, meron akong video dito, tingnan natin. Yung bata, naglalakad siya. So, ang video na papanoorin natin ngayon, so far, naman siya, maganda nga siya. Ang good thing na lang is blur. Blur yung kuha ng CCTV camera na hindi natin siya mapapanood talaga ng mas Basta makikita natin yung yung napaka kalunos-lunos na sinapit nung bata, nung biktima. So, tingnan natin. Pakita ko sa inyo. Grabe yung yung emotion ko ngayon, like basta yung yung emotion ko ngayon, like grabe yung disappointment ko, grabe yung aking frustration, no? Frustration, like ba't ganun? What the heck? What the hell? Why the hell is that na, alam niyo yun, na napapainggis tuloy ako, di ba?
Ganun yun mga gala. Sorry na medyo emotional ako ngayon kasi ito nga, bata, 9 years old, grade 4. Naglalakad siya, nakikita ko talaga sa video, tansya ko talaga, napaka-komportable naglakad sa pedestrian kasi nga Davao City to, it's supposed to be the safest city. Yes, it's safest city pa rin naman, wala namang mababago doon. Ay nako, wait lang tingnan natin yung video. O nga pala, dito tayo nakatayo sa may harap ng Kingdom Hall Jehovah's Witnesses. So Rizal Street and dito, Quezon Boulevard. So dyan yung bata tumawid. Yan. Tapos papunta siya rito, sana. Yung kanyang direksyon. Tama. Wait lang ha. Tingnan natin sa mga picture mamaya. Pwedeng mali din. Pwedeng dito din siya pagaling, no? I-studyhan natin yung galaw sa camera nila. Okay, ito na ha. So, good thing talaga. Maganda to at medyo blurry yung yung kumakalat ngayon na footage nakuha ng CCTV camera. I don't know kung saang banda, no? I don't know kung itong, basta tinan natin isarihan kung saan ba ito galing. Wait lang ha, may ganito oh. May dahon ng punong kahoy. So possible dito yun sa kabila kasi kung dito yun, edi sana makuha tong barricade na kulay dilaw na yan, di ba? So hindi kuha yung barricade na yan, walang kuha sa video. So ibig sabihin dito yun. Hanapin nga natin to yung parang may sako-sako na simento dito. Hello Dam, good morning. Asa mo trabaho pa kapaingon? Joti ka, Joti? Hindi, sa STMC po. Mujutihay pa ka? Magpa-check up. Magpa-check up. Diba no, kanang usay mong maingon ng, diba nang grabe, ako feeling ako i-share. Disappointed ko tapos frustrated po kay Davao City is safest city siya. When it comes to sa atong polisiya, grabe atong polisiya, nice kayo kay 20 to 30 km per hour ang dagan. Safe na kay na siya, di ba? Kung mabanggaan man ka, gas-gas lang dapat, di ba? Gas-gas lang dapat ang mahitabo pero wala gyud na On the spot yun siya, sir, no? Na on the spot I don't know, on the spot basta kay did on arrival ang bata. So luoy kay ba no? So dapat ang TMC dito nagtapok, dapat na adiri kay nay mga estudyante tambay. Dito sa Almindas, banda dito ang daghan kay siguro ato po masabtan kung daghang TMC dito kay kung estudyante ato isgotan kung asa ang pinakadool nga eskwelahan. Na ba eskwelahan diri pinakadool? Yeah. Asa ang Santa Ana nga eskwelahan? Ay, Santa Ana dito na. O diba, so ang katong bata kung taga Santa Ana siya, dito siya nga eskwelahan sa may Boulevard area, sa may Uyang Goren malapit doon. Sa Uyang Goren din dito siya nabawi sa Puro 4. Dito. Taga Puro 4 sila, diba? So kaluoy no. So shout out sa pamilya ni sa biktima no. So yun. Sa tinuod lang emotional ko karon wala na sundo ang bata kay nakatulog. Ang magsundo. Uli na lang ang bata. Pero still dili siya rason. Wala tay dapat i-blame nga inahan nga wala na sundo kay bisan pag mabanggaan ang bata. Let's gas-gas lang man na dapat. Traffic good. Kita god sa video. Now sa video Nasa video hinayan nanghunong good ang mga jeep Okay, so panoorin natin yung panoorin natin yung vlog. I mean yung footage, Sige ma'am, haamping. So sana basta ikaw ma'am imuhang mga pamilya bisag nata sa Davao. Kuha na sila baka nang ako ang gina-permito sa ingong vlog nga bisag nata sa Davao mag-amping ta labi nagkadlawon kay walay manakupay. Musamot nga ang, di ba? Mapaturagas o padagan ang mga tao kay walay man manakupay. Wala bitaw mga ba yan ang mga Pilipino mindset kinato, di ba? Na magsuot og helmet kay para dili madakpan. Nako, di ba? Amo na tong mindset. Magsuot og helmet kay para dili madakpan. Moagi ta sa pedestrian para kung mabanggaan ta dako og bayad, di ba? Magpahinit ang dagan kay naay manakupay, di ba? Mao na ang atong mindset ng mga Pilipino. So, diri sa Davao kapag alas 5 wala na manakop. So wala ay mga although na mga pulis pero sagad si titimo ilang ginalikayan gyud og mga LTO na mga mandakupay sa kalsada. So amping ta permente. Amping ta permente kadang labi alas 5 na sa hapon mag-amping ta kay mga sakyan na paturagas na. O bisag ka na mga jeep nga murag bao mulakaw mo dagan sa adlaw. Pagkagabi na kusog na kay na murag nakipag-racing na kay wala na gyud manakupay. Mao na siya nga amping ta. So there's no such safe. I mean safe place walang mabago sa Davao. Safe pa rin tayo pero kailangan gyapon ito mag-amping. Ang bata ilang kay ang bata ba komportable siya naglakaw. Komportable kay siya maglakaw. Unya murag na ay misunderstanding po sa sinya sa mga tao. Moto nga murag kanang iyan naligsan, unya murag nalabyan na ba naagya niya. Yang ang ibalikan mura na god. Anyway, so ma'am, good luck sa imong check up ha. Oo. Nag-vlog ko Gala the Explorer sa YouTube.
Oo. So yun, reminder lang din ako sa inyo ha na okay, so dire baka para ito yata yung ano nakita sa video. Wait lang ha, tingnan natin. Kasi may simento eh, no? Wait lang ha. Okay, ay ito nga. Oo, so dito siya galing. Wait lang ha. Dito ba siya nang galing? Lang, tingnan natin yung ano, yung direction ng ulo ng bata, yung kanyang ano, yung kanyang direction ng kanyang katawan. Ayan oh, tingnan niyo ha, ayan oh. Okay, ulitin natin. Ayan, oh, 'di ba? Ayan, tawid ang mga tao, tawid. May lalaki pa nga na ginanon yung kanyang kamay na stop sa bus. Yun, bata sumunod. Nasa pedestal kasi ang bata. Ayan, yun. Ayun, ang bata. Oops, ayun. Okay. Oh my goodness. So, diba? Yun yung ano. Yun na yung nangyari. So, ngayon, ang bata, ang bata nasa ligid. Nakabangil siya ba, kumbaga. Wala ko kabalo kung ano, iyahang na nalagpasan. Pili ko murag nalagpasan na niya ba niya. Murag ibalik ka na on sa ba. Pero sa video manggundo sa CCTV camera, pag pixelated ang video. 'Di ba ganun 'yun kapag pixelated yung video, yung quality ng video na ginagamit natin, 'di ba? Yung resolution mahina ang quality. Parang slow mo siya. Pero malakas daw ang impact nito. So hindi pala yung bata na punta doon sa napunta sa likod. Tingnan natin 'yan. Ayan. Sigawan na. So hindi ko kamag-anak ang bata ha, hindi ko siya kano-ano, pero ayoko makita yung hitsura niya sa mga picture. Sa video okay lang kasi sa video kasi hindi naman object lang naman hindi naman talaga detalyado masyado no sa video na pinapanood natin. So medyo lang siya. Weak ako sa ganung bagay no. Weak ako kasi ayoko bata kasi yun Alam niyo yun, parang iisipin mo, 'di ba? Huwag na lang inyong imaginein, no? Kasi masasaktan lang kayo, no? Mas-stress lang kayo. So, pasensya na sa mga nanonood dyan. Hindi ko to ginawa ang video para stressin ho kayo. Para kayo ay ma-stress sa panonood. Wala lang. Ito ay lang, parang awareness lang, no? So, tama. Dito yun nagmula ang bata. Dito yun. Yan, mula dito. So, ibig sabihin, taga Santa Ana siya. So, baka bumaba siya ng jeep. Pwedeng doon siya bumaba. Tapos gali doon sa Santa Ana. Tapos taga rito siya. Tapos bumaba siya dito, tapos tumawid sa pedestrian, di ba? So tingnan natin ulit. Wait lang ha. So ibig sabihin yung bus papunta dito, papuntang palabas na ng Davao. Kasi kung papasok siya diyan, papuntang Ikulan sana. Dito pala, papuntang Ikulan. Wait lang ha, medyo ang gulo. Pasensya na ho, medyo magulo ako ngayon. magulo, wait lang. Yun ha, panoorin natin ha. Ayan. So tama nga, dito yung bata. Dito nagmula sa Jehovah's Witnesses area. Tapos, so ibig sabihin sa eskwelahan galing yun, Boulevard ang bata, tapos bababa. Yan yung bata, yun, Oh my goodness, yun, Sa CCTV camera, parang slow mo lang siya tignan. Grabe. So kahit labo yung yung camera, pero tanaw ko pa rin yung ganap like ibig sabihin parang alina no. So sa camera medyo slow mo ang datingan kasi nga pixelated yung quality nung video ng CCTV. So tama pa wala papasok galing Tagum ang Go Mindanao. Di ko alam kung galing siyang PTX Manila kasi Go Mindanao yan madalas na kasi meron kasi Go Mindanao na bumabiyahe papuntang Manila. Tapos ito pa lang share ko lang. Ito pa lang itong unit na to, minsan na rin pala tong pinost. May nagpost na nito August 28 na yan nga muntik na rin siyang mabiktima, masagasaan nitong nito Go Mindanao. Tingnan natin ha yung issue nito. Tingnan natin. Op. Tingnan natin. Wala, di ko na mahanap basta may nagpost nung August 28 na galing daw siyang basta papunta silang Panabo sa may Bingkungan area na sabi nung nagpost na swerte ka, pasalamat ka lang. Napakayabang mong driver ka. Nagsalig ka, di ba? Nagsalig ka kay dako imong sakyanan. Samantala ako bunggo lang. Muntik silang madisgrasya din.
dahil doon sa bus na yun, no, na napakatulin magpatakbo. Sabi nga nung nag-post doon sa caption, kung may problema ka sa bahay nyo, wag mo naman sanang dalhin sa trabaho kasi makakadisgrasya ka ng ibang tao. So yun na nga, nakadisgrasya nga siya dito sa Davao. So, yun lang, nakalungkot lang talaga. Tsaka, di ba, ewan ko lang ha, sorry, wala naman ang problema sana sa, walang problema talaga sa Metro Shuttle Bus, walang problema sa Gomindana, walang problema sa sa kumpanya niya yun. Pero, sa totoo lang dito sa Davao, madalas talaga na yung may nasagasaan patay doon sa may Quiñones Road, sa may Buhangin, na ngayon ay Buhangin Road na, no? Pero dati Quiñones Road kasi yan, matagal na yan. Basta, ang daming mga kinasasakutan talaga na problema ang Metro Shuttle o vehicular accident. So sila yon madalas yung medyo tawag nito. Sila yung madalas na ewan ko lang kung paano ba hanapin yan. Paano ba yan mahanapin mga hagala, no? Yung yung status, yung listahan, tawag diyan. Dokit, no? So permanente na dokit. Laging may issue yan sila, vehicular accident dito sa Davao. So kung when it comes to bus accident, so madalas may may cooperation lagi ang Metro Shuttle Bus. Kadalasan, karamihan. So yung comment nga kayo diyan sa mga taga-Puan diyan, shout out. Yung huling ay hindi pala jeep pala 'yon, no. Yung may nasagasaan diyan na hindi naman yata na namatay, parang yun, na balda din yata or something. Basta medyo injured din talaga yung nasagasaan. Ganun lang humahagala for today's video. Ang aking tinutukoy dito is hindi para ma-stress ho kayo sa balita na meron nga 9 years old na nasagasaan, estudyante grade 4 ng Santana Elementary School. So hindi yun para ma-stress tayo, kundi pero ako na-stress talaga ako sobra, talagang nakapanlumo ba, no? Alam niyo yung naka-disappoint and sometimes nakaka-frustrate. Walang problema ang Davao City Government, talagang merong itinalaga. So yun, sabi ni ate, dapat daw si TTMO dito daw abang dapat. Pero hindi naman natin pwedeng sisihin ang si TTMO kasi bakit ko nakaabang marami yung ang deployment ng mga police auxiliary in si TTMO doon sa may Almendras, kasi yun talaga ang pinaka-busy na crossroads, di ba? Mga doon, pinaka-crossing o pinaka-busy doon. Tsaka may eskwelahan din, no? Di ba? Mas marami may mga bata, may estudyante, di ba? Kasi mas maraming eskwela doon. So, samantalang dito, walang eskwelahan dito sa area. Like, kung meron man yata parang National High School sa Mabini, di ba? Sabi yung Mabini National High School dito. Basta, high school na yun eh. So, doon kasi elementary, Magallanes Elementary School, so mas malapit. So, hindi tayo masisi kung ba't doon dito nagtapok, no? Doon nagkukumpulan lahat ng mga CTTMO. So, yun lang. So, sa pamilya po nung bata na nabiktima, so, shout out to sa iyo. Sa totoo lang, ako emotional kanina pa talaga, like super, yung puso ko talaga, no, nasa iyo ngayon, no, nakikiramay sa inyo. Basta dasal lang kayo, laban lang, ganyan talaga, like sorry talaga, sorry for your loss. Basta kapit lang. So, pasensya na, no? Wala tayong magagawa. Wala na kami magagawa dyan, no? Pero, ayun, kinalulungkot namin. Kami ay nakikiramay, no? Kami man din ay nalulungkot din sa nangyari. Sobra. At saka sa mga driver, please obey pedestrian. Diba? Madalas sa mga vlog ko, lagi ko naman sinasabi sa inyo na ako, sanay kasi ako sa Maynila, palibasa, sa Luzon, na kapag ako tumatawid, inananakbo. Hindi ako yung tumatawid na komportable. Dati sa Davao, komportable maglalakad daw dati sa Davao. Para ako naglalakad sa sala lang, no? Tapos gaganon ko lang. Sabi, parang may kapangyarihan yung kamay dito, no? Sabi ko, pag gaganon mo lang yung kamay mo, sa stop na yan. Sa stop yung yung masasakyan. Pero ngayon parang hindi. Yung mga jeep, walang problema yung mga jeep. Pero mga taxi, taxi na naman, di ba? Taxi na naman yung napagdiskitahan. Pero totoo naman talaga, taxi talaga, nakatakot, no? Yung taxi dito sa Davao nakatakot dahil yun nga yung parang what if kung kasi palibasa naka-air brake, di ba? Okay, kasi naka-air brake nga, parang ganung lang, donting apak ng nung preno di ba? Brake agad yan. Kaya pa sa pag-taxi iwasan, no? Mga ganung mga iwasan din yan sa mga diversion, no? Delikado yan, nakatakot din yan, no? Kapag sumasakay tayo sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak na may mga sasakyan, tapos along diversion road, tapos paahon, tsaka palugsong, talagang ako'y talagang sinasabihan na, overtaken mo yan, huwag kang bubuntot dyan. Kasi pag pag madiskaril yan, patay tayo dito, di ba? So ganun yun.
hanggat maaari iwasan niya, no? Huwag kumbaga no, kailangan 10 meters away ka diyan kasi kung matumba man yung mga dala-dala nila hindi ka matapunan, ganun 'yun. So, that's all for today's video. Ano pa bang gagawin natin pag-usapan? So, pasalamat pa rin ako sa mga nanonood, no. So, naiintindihan niyo ako kahit medyo magulo ako minsan magsalita, mag-explain, no. Kasi hindi ko alam kung paano simulan, paano i-relay yung message ng aking nasa puso. Hirap talaga no kapag puso no, galing sa puso yung sasabihin. Pag sa utak wala problema, okay lang, pero pag sa puso ang hirap Hirap ilabas yung emotion, no. Basta kayo na bahala basta nakakalito din ako din minsan ay nalilito kung paano sabihin, paano i-relay. Basta yun lang, mag-ingat lang lagi, no. Huwag pa kumpiyansa kahit nasa Davao City tayo, kahit gano'ng ka-safe ang Davao, kahit napakahina ng napakabagal ng takbo rito, like 20 to 30 kph lang yung takbo sa Davao, sa downtown area. Still mag-iingat pa rin tayo, no. Huwag tayo pa kumpiyansa. So yun, nakalungkot na kaya pa talaga at the expense of life sa mga inosente at walang kamuwang-muwang na bata. So kailangan tsaka pa talaga higpitan, no. Tsaka pa talaga dagdagan ang deployment ng mga CTTMO or paano man ng mga personnel, no, sa daan na manghuhuli or mag-aabang para mag-a-assist sa mga taong tumatawid. So yun lang siguro. Thank you for watching and I have to say bye-bye, ingat. So reporting right here at Quezon Boulevard Trading, Rizal Street. Bye-bye, ingat lahat. Please, ingat. Nakalungkot. Ayoko nung ganong mga news. I hate it.